At kung bago ka sa channel ko, don't forget to click like, hit the subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa mga next uploads ko. Naman ay 2,830. Mas malaki ang porsyento ng reklamo ngayong taon kumpara noong 2019. Ayon kay Costello, nagkaroon lamang ng 2,457 reklamo sa taong 2019 at 14,000 naman ang naitala ngayong taong 2020. Ang mga sumusunod na reklamo na madalas natatanggap ng DTI ay tungkol sa presyo, defective products, at iba pang mga malpractices ng seller. Ang naturang pagtaas ng mga reklamo ay naranasan sa loob ng 6 na buwan na kung saan ay apektado tayo ng kasalukuyang sitwasyon ng bansa. At dahil na din sa limitadong paggalaw, napipilitan ng mga tao na bumili ng mga produkto online. Dapat din natin tandaan na ang mga reklamong tinatanggap lamang ng DTI ay ang mga reklamo ng online seller at kung mayroong ibang reklamo na hindi sakop, ay agad nila itong ipinagbibigay alam sa tamang ahensya, kung saan ay pwede silang matulungan at mabigyan ng kasagutan. Panoorin ang paraan sa pagpa-file ng reklamo sa DTI para sa inyong dagdag kaalaman. Laging i-check kung maayos ang produkto at serbisyo na nabili. Para sa mga complaints na sakop ng DTI, mag-fill up lamang ng complaint form at isubmit sa Fair Trade Enforcement Bureau. Ito'y magkakaroon ng isang mediation process na kung saan ang complainant at respondent ay pinaghaharap upang magkaroon ng amicable settlement o kasunduan. Sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines, ang mga mamimili ay may karapatang humingi ng repair, replacement, or refund para sa depektibong produkto o kung sila ay naka-experience ng imperfect service. Tuwing nakakatanggap ng consumer complaint, ang DTI ay fully committed na ma-resolve ang issue. Ito ay naaayon sa Department Administrative Order No. 1302, Series of 2013 or Rules on Mediation and Resolution of Inquiries Complaints or Cases filed under DTI. Kapag may nabiling depektibong produkto o imperfect service, mag-file ng complaint. I-exercise ang inyong right to redress.